At makakaupo na po tayo. Praise God. Sa may upuan. Sa walang upuan, mananatiling nakatayo. Sige po, hindi pa ho tayo tapos. Just be seated. At sabi nga ng Ecclesiastes 3, there is a time for listening, there is a time for talking, there is a time for everything. Meaning, this point of time is not a time to talk. It's a time to listen. Kaya wala mo nang magsasalita sa katabi, wala mo nang kakausap sa katabi, at tayo ay makikinig ng salita ng Diyos. Amen? Kinagawian natin, kinasanayan natin, at kinag-ugalian natin ang magdeklara ng mga mabubuting bagay bago tayo makinig ng Word of God. Of course, we will do it by faith and with boldness and confidence sa ating Panginoon. Amen? Amen. At kapag dinideklara natin, paniwalaan mo na ikaw yon. Kasi, di ba, inire-remind ko po kayo na look at yourself the way God look at you. Never look at yourself the way others look at you. Kasi yung iba, pwede kang tingnan na pangit ng ugali mo. I don't care what others are saying. Basta mahalaga kay Lord, mahal ka niya, ikaw ay mahalaga sa Kanya, ikaw ay anak niya. Amen? Ulitin ko, look at yourself the way God look at you. Don't look at yourself the way others look at you. Kasi madi-discourage tayo. Amen? Sabihin man ng iba, pangit ako, pero ang sabi ng Lord, gwapo ako. Mas maniniwala ko kay Lord kasi si Lord ang may lalang sa akin. Amen? Okay, with faith, with boldness and confidence. Sabi nga po natin, thank God I am prosperous. Thank God I am Sige, lakasan natin, because I'm blessed by the Lord. Because I'm blessed by the Lord. Greatly blessed. Extremely blessed. Highly favored. Deeply loved. Sabi mo, thank God, I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Sige, mas malakas dyan. Sabi mo, my life is well. My family is well. My job is well. My business is well. At sabi mo, in the presence of God, nothing is missing. Nothing is broken. All is well. Palapakan natin si Lord. Church, we do not deny the fact that in the world we have sometimes tribulation, we have sometimes sickness, but praise be to God because may Diyos tayo, He can make all things beautiful in His time. Pangit man ang nangyayari sa mundo, pero kaya ng Diyos pagandahin ang ating buhay. Amen? Kaya nga si Lord naging physician, o na siya po ay nagiging Jehovah Rapha dahil nagkasakit tayo minsan at nagpagaling siya sa atin. Amen? A doctor cannot be a doctor unless na mayroong nagkasakit. Lagi niyong tandaan yan. So, ang Diyos ay naging manggagamot natin kasi minsan nakakaranas tayo ng sakit. Ang Diyos ay naging provider natin kasi nakakaranas tayo minsan ng pangangailangan. Am I right? So, God is the God na He never changes. Ano man ang estado ng buhay natin, ano man ang sitwasyon na mayroon tayo sa buhay, God never changes. Ang Diyos ay mananatiling tapat. Amen? Saglit lang po ito, mga kapatid, bagamat may series tayo, medyo divert tayo. Kahapon pa po ako nag-o-observe sa inyo, the purpose of this outing is not hindi lamang maligo, hindi lamang para mag-enjoy, mayroon tayong objective. Bakit ang ating mga leaders nagsakripisyo, nagpagal, nag-contribute, gumastos para po sa isang layunin? Ano po ang layunin natin? Para ma-realize natin na mahalaga po ang pagkakaisa. Sa ating mga laro, mahalaga. Nag-fail, natatalo ang grupo kapag everyone do not participate. Mahalaga po ang participation para sa ikapagtatagumpay ng church. Hindi po magwawagi ang isang laro kapag hindi po ang bawat isa nakikisama. Kasi mayroon dyan sa grupo ninyo, mayroong mga paukray dyan,
mayroon dyan mga parang paarte-arte, mayroon dyan parang papugi points, mayroon dyan parang akala mo kung sino. Mga kapatid, tandaan po ninyo, para lang manalo ang inyong grupo, gagawin nyo ang lahat. You will set aside everything. Kasi kapag naandyan pa yung ating kaartihan, ikaw ang magpapatalo sa grupo nyo. Lagi nyong tandaan yan. In the same way in the church, kapag wala po tayong pagkakaisa, walang kooperasyon, hindi po susulong ang church. The church cannot go on kung ang pastor lang. Kailangan ng bawat isa, tama? Para wala akong kausap. Di ba nakita nyo po yung isinusulat at ang sinabi namin 23, pagdating doon sa dulo 32. Kasi nasa likod nga naman isinusulat, pakiramdam niya nauna yung oo. So, ngayon, ang mahalaga doon communication. At iisa-isahin natin yan ngayon. Saglit lang po ito. Listen carefully. Dahil mahalaga po na uuwi tayo na may pagkakaisa. Amen? Si Pastor Lito, sa mga bisita natin, na-appreciate ko yung mga bisita natin, mas nagpa-participate pa sa mga member. Naandun sila sa exercise. Pag tumawag, nagpapatawag sila eh. Tama? Parang wala akong kausap talaga. Praise God. Kanina, yung mga wala sa exercise, tanongin mo ang katabi mo, nakikiisa ka ba? Kasi ganito ang sabi ng iba, hindi nakatulog. Hindi lang ikaw ang hindi nakatulog. Maging ako mababaw ang aking tulog. Baka hindi nyo alam. Kasi hindi po magiging dahilan yung hindi ka nakatulog. Maraming hindi nakatulog, pero dahil may activity, we need to participate, right? Kaya nga ganun, nakikita ko ang iba nagpa-participate, ang iba walang exemption dito. Kailangan natin matutunan ito. Actually, pag naandun kayo sa camp, very strict kami sa camp. Bawat hindi nagpa-participate, ang grupo ninyo may demerit. Kaya pag at the end of the week, kawawa ang grupo nyo kung pasaway ka, tama? Kaya pag sinabi namin, pack up, takbuhan agad yan. Walang matitira sa campsite. Kasi madidemerit sila. Dito, hallelujah, nagtawag ng isa. Pangalawa, naubusan na ng battery ang wangwang. Hallelujah. Praise the Lord. Ko rin po, si Kuya Joey ninyo, maraming sakripisyo yan, pagod yan. Hinayaan ko lang kasi ang sabi nila, Pastor Lito, ano ka lang, chill-chill ka lang. So hinayaan ko sila na silang bahala. At napapansin ko, hindi kayo masyadong nakikinig sa kay Kuya Joey ninyo. Ganito lang po yun. Halimbawa, pasok kayo sa kwarto. Inaantok ka man sa hindi. Pasok ka. Pinapapasok kayo. Tama? Hindi yung sasabi, hindi ako inaantok eh. Gusto ko muna. Ang sarap diba tirahin? Praise God. Yung mga ganyan kasi it's hard to lead if you do not know how to listen to your leader. Mahirap din mag-lead kapag hindi tayo marunong makinig sa leader. Ito na po ang mensahe. Ano lang po yun? Palabok lang po yun. Sabi po dito ng Acts 2:46, and they continuing daily with one another. Itong they continuing, 3,000 po ito na tumanggap kay Lord. 3,000 tao, sobrang dami. Sabi niya, and they continuing daily with one accord, ibig sabihin, unity in the temple, sa church, and breaking bread from house to house, and then, ang sabi pa dito, with gladness and singleness of the heart. Ngayon mga kapatid, ang ating aaralin, titled, Singleness of the Heart. Even though 3,000 sila, but they have one heart. Yan po sana ang ating maintindihan, na isa ang puso, isa ang layunin, isa ang adhikain, isa ang pangarap natin sa church. Amen? Amen, Amen po ba? Amen. O sabi mo nga, isang puso. Isang puso. Praise God. Kasi mahirap yung iba-iba tayo ng puso. At dagdag pa po dito sa Ephesians 6:5, servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart as unto Christ. Sabi ng Bible pala, ang purpose kung bakit kailangan natin magkaisa ng puso, kasi alang-alang sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So, sana matandaan po ninyo, 12 po ito, pero mabilis lang naman po ito, nakauna natin makikita. Number 1,
Hindi ho tayo magkakaroon ng singleness of the heart kapag hindi tayo lahat Kristiyano. So the first C is Christianity. Hindi magkakasundo-sundo tayo kung iba ang ating paniniwala. Am I right? Am I right? Halimbawa, ang isa naniniwala ang aso ay hayop, ang isa naniniwala naman ang aso ay bagay. Ay, hindi magkakaintindihan. Hindi magkakaintindihan. So, pag sinabing, if we want to have a singleness of the heart, kailangan nating Kristiyano tayo. Halimbawa, si Archie, atheist siya. Ako, naniniwala ko na may Diyos. Hindi kami magkakaintindihan. Tama? So, para tayo magkaintindihan, dapat mayroon tayong common denominator, and that is being Christian. Ibig sabihin, hindi magkakasundo kapag hindi tayo lahat born again. O sabi mo nga sa katabi mo, born again. Ulitin ko, ang born again, hindi relihiyon, tawag yan sa taong binago. Halimbawa, dati, ang tamad mo, nung makilala mo si Lord, naging masipag ka, binago. Born again siya. Halimbawa, dati palasagot, nang makilala niya si Lord ngayon, hindi na siya sumasagot, born again siya. Yun ang tawag doon ng born again. Born again is not a religion, tawag ito sa taong binago. Pero kahit umaating ka sa church ng born again, kung ika pamigbayo, ika born again. Tama? Amen. Hallelujah. Kaya nga dito tayo mayroong mga pag-aaral, mayroon tayo mga natutunan. So again, we cannot have a single heart pag hindi tayo lahat born again. Sabi mo nga, Christianity. Dapat lahat tayo nagbabago. Ako nagsisikap din ako magbago. Alam niya ni Joy, malupit ako dati. Ayaw ko yung someone na para bang paano, mga kapatid. Ayaw ko number 1 yan. Kasi ako bilang pastor, hindi rin po ako maarte, tama? Sabi ko nga, sa ibang mga relihiyon, hindi nyo makakaminggil ang pope. Ako pope ako, wala na akong book, di ba? Hindi nyo makakaminggil ang mga ministro sa ibang mga relihiyon. Pero dito, nakakaanuhan nyo ako, nakakasama nyo ako. Pero, mga kapatid, may limitasyon. Dahil, hindi pwede dahil ang pamilyarito, si pastor, parang ano ko na lang yan, kaibigan, biburu-buruin mo ako, hindi. Masasapak kita, hindi, joke. Kailangan, mayroon pa rin, pastor pa rin yan. Need pa rin irespeto yan. Tama? Amen. Kasi minsan kapag too familiar na tayo sa isang tao, nawawala ang respeto. Again, magkakaisa tayo sa church kung lahat tayo binago ni Lord. Hanggat mayroon pa dyan hindi nagbabago, magkakaroon ng problema ang church. Amen? At ulitin ko, hindi lahat ng umaatin sa church, born again. Kasi mayroon pang umaatin na hindi pa nagbabago. Binabago, araw-araw. Ano ang tugon? Babad sa presensya mo. Babad. Yun lang po ang sekreto. Para magbago tayo, magbabad tayo sa Word of God, magbabad tayo sa presensya ng Lord because walang bagay na hindi mababago sa presensya ng Panginoon. Palapakan natin si Lord. Amen. Pangalawa, sabi mo nga sa katabi mo, magsisikap ako ma-born again. Amen? Amen? O kakusapin mo ang katabi mo, sabi mo, magsisikap ako mag-born again. Hallelujah. Amen? Agree ba kayo na maging ako pastor, may binabago pa ako? Kayo pa kaya na hindi kayo pastor? At sasabihin mo ako, hindi ko na kailangan magbago. Hindi, we all need. Kailangan natin magbago lahat. At kapag nagbago tayo lahat, magkakasundo na tayo. Amen? Amen! Pangalawa, what matter sa singleness of the heart? Character. Kahit ikaw ang pinakamagaling na tao, talentadong tao, gifted na tao, skilled na tao, ikaw ang pinakamatalinong tao, alam mo yung po ang nagpapabagsak? Character. Because your character will determine kung ano ang magiging kinabukasan mo. Walang nagiging matagumpay na magaspang ang ugali, pangit ang ugali. Lahat ng nagtatagumpay, maayos ang ugali. Tama? Amen. Kaya pag nakilala mo ang isang tao na pangit ang ugali, alam mo, walang patutunguhan yan. Tama? Sino gustong magtagumpay sa buhay? Amen. Praise God. Alam niyo po, ang dami ko ngayon nakikilalang mga mayayaman. Kasi hindi lang po ako manager ngayon sa hindi lang ako head manager ha. Ibig sabihin, mga hawak ko manager. Ako rin po ay parang kanang kamay na rin ang may-ari. Kasi nagkukonsult sa akin. Alam niyo po, nakakaharap po yung mga mayayaman. Alam niyo po yung mga mayayaman, yung mga may pera tuloy.
Sila pa yung hindi mo makilalang mayaman. Yung mga mahihirap, ang lalaki ng mga ng kwentas, pero fake naman. Wala yatang kausap. Ibig sabihin, yung mga mahihirap, sila patuloy pabungga. Pero yung mga totoong mayaman, hindi mo sila makilala, very down to earth sila. Tama? Ano ang nasa likod doon? Karakter. Sabi nga, ang mga Kapampangan daw, mapurma pero alang pera. Totoo ita? O parang, mapurma ka, no, pero alang pera. Ila mag-agree. Ang mga Ilocano naman, masyadong mahigpit sa pera. Pag bibili daw yan ng paypay, para wag lang masirang abaniko, hindi paypay ang igaganyan kasi masisira. Ulo ang igaganyan. Di bali masira ang ulo, wag lang ang abaniko. Ganon po ang katipiran ng mga Ilocano. Tama? Pero gayon pa man, mga kapatid, sabi naman ng iba, alam niyo po sa bawat ng tao, mayroon silang bansag. Pero ang totoo, Ilocano ka man, Kapampangan ka man, Waray ka man, Bisaya ka man, nasa ugali pa rin ang pagkakaiba. Hindi lahat ng mga Kapampangan mayayabang. Mayroong mayroon pong mga Kapampangan na mababait. Tingnan mo yung katabi mo, Kapampangan yan pero ang bait. Wow, talaga. Tingnan mo ang Waray na yan. Yung katabi mong Waray at Bisaya, matapang yan pero kita mo ang bait. O, di ba? Pumalakpak nga po yung mga hindi mga mababait. Pumalakpak ang mga mababait. Ayan. So sabi mo nga, character. Kaya kapag nakita ko ang isang tao, alam ko ng patutunguhan. Amen? Pero kapag ikaw ay super bait, maniwala kayo, maganda ang magiging kinabukasan natin. Makakapag-asawa ka ng mabait, kasi mabait ka. Amen? Pero pag manluluko ka, huwag ka mag-alala. Makakapag-asawa ka, triple pa ang panluluko sa'yo. Tama? Okay, but what you sow is what you reap. Kahapon may nagpa-counsel sa akin. Hindi ko na lang pangalanan, walang chismosa, talagang pinaparinig niya sa boyfriend niya. Boyfriend sa nanliligaw sa kanya. Ang payo ko lang ganito. Sabi ko, parehas kayo Kristyano, huwag muna kayong papasok sa panliligaw. Kilalanin niyo muna ang bawat isa. Pag nakilala niyo ng bawat isa, sa loob ng 3 taon, saka palang papasok sa panliligaw. Kasi kapag niligawan mo ang isang babae, tiyakin mo na siya na ang ihaharap mo sa altar. Kung hindi ka pa chat, friendship mo na. Pwede mo naman siya i-date, pakainin sa Jollibee kahit hindi mo girlfriend. Tama? Sabi ko doon sa lalaki kahapon, pakilala ka muna, personal. Kapag natanggap ka ng side ng babae, edi good. Ang babae naman, dali mo doon sa bahay, may pakilala mo sa mga magulang mo. Pag natanggap, good. Kasi alam niyo po, ang nagiging problema, minsan, kayo lang ang nag-iibigan pero ayaw ng mga magulang nyo. Ang hirap nun. Pag darating ka, naandyan na naman ang demonyo na yan. Makanta. So, mag-create yung problema. Are you here, church? Pero ulitin ko, pag mabait ka, magkakaasawa ka ng mabait, at magtatagumpay kayo sa buhay. Kaya what matters, what make us difference? Character. Sabi natin, character. Pangatlo, cooperation. Hindi tayo magtatagumpay pag walang cooperation. Kahapon, maririnig ko lang kaunti. Nag-observe kami kasi sister doon sa Cuba. Ako talaga mapag-observe tayo. Ako ang lapad, mata ko ang lapad. Pagkatapos kumain, rugo si Joey, siya pa ang nagmamap. Hihigaan na lang ng mga bulugan na ito. Bulugan, yung mga kalalakihan na ito. Tapos si Joey pa yung nagmamap. Siya pa ang nag-aayos. May I borrow your attention? Alam niyo po ang ibig sabihin ng cooperation, kung anong ibig sabihin ng cooperation. If someone ay may ginagawa at napansin mo, you will cooperate. Hindi mo na kailangan, hoy! Tulungan mo kami? Hindi. Pag may nakita ka may ginagawa, cooperate ka. Tama? Amen. Praise God. Nalaala ko tuloy, ito kwento lang. Dilis, compare sa pating. Sino mas malaki? Pating. Pero alam niyo po, ang mga dilis, kahit maliliit sila, sabi ng isang leader sa dilis, let us now form ng isang malaking shark na mas malaki doon sa shark na nag-form sila. Nang makita ng shark na mas malaki sa kanya, tumakbo. Bakit?
Kasi nag-cooperate ang lahat ng dilis. Kahit maliliit, kapag nagsasama-sama at nagtutulungan, walang mabigat na trabaho. Mamaya titingnan ko pagkatapos ng preaching. Pag may humawak ng walis, kung lahat hahawak ng walis. Praise the Lord. Amen? Kita nyo si Joey, humaba na yung leeg. Asa na ba si Joey na yan? O kita mo, akala ko nga turkey na yan, di joke. Maawa naman kayo kay Joey, siyang nag-coordinate lahat. O palapakan nyo si Joey, ano yan? Pero maawa naman kayo, siya pang naglilinis kahapon dito. Praise God. Amen? Amen? Ayan. Ngayon, pag may tamad, pagtulungan din natin itapon doon sa tubig. Praise God. Pangatlo, o pang-apat. Sabi nga, cooperation. Marami tayong natutunan, mga kapatid. Contribution. Mahalaga ang contribution. Amen? Amen? Sabi ko nga, mayroon daw naglalakbay, linggo, Kristiyano. Sabi niya, kailangan ko mag-church. Tama-tama, may nalaanan siyang church. Ang pagpasok niya, tamang-tama, offering na. Ngayon, dahil naglalakbay siya, walang pamasay, ang ginawa niya, may natira siyang piso, hinulog niya sa offering. Naisip niya, sabi ko, naku, ang piso, walang kwenta yun, maliit lang yun. Ang ginawa niya, hinubad niya ang kanyang sapatos, hinulog sa offering. Tapos umalis siya, sabi niya, sapatos ko, parang hindi pa rin, Lord, hindi ako satisfied, parang ang liit ng aking ikinontribute. Alam niyo po ang ginawa niya? Ginit na ang offering, tumungtong siya sa offering. Sabi niya, Lord, wala ko nang pwedeng ibigay, kundi yung aking sarili. Contribution, we do not speak money. Kung wala ka mang pera, pero you can contribute in any way. O, kita mo, nag-a-agree yung Totoo daw. Sinasabi ko. Praise God. Nag-a-agree siya. Tama? O pakinggan. Totoo daw yung totoo yun. Amen? Hallelujah. Okay, palapakan nyo si Lord. Kung hindi ka makakapag-contribute sa treasure, contribute your talent. Pag hindi talent, you can contribute your time. Amen? O sabi mo nga, contribution. Pag pinag-uusapan kasi ng contribution, alam niyo po mga kapatid, pasalamat kayo sa mga nag-contribute. Sabi ko nga, may nagtanong kahapon, joke ko lang naman, si Jaja yata ang tinanong kung may itlog siya. Sabi ko si Jaja, alam ko babae yan, hindi yan bakla. Kasi yung may itlog lang na babae, bakla, tama? Ay, hindi nila nakuha ang joke. Hindi nyo ako nakuha ang joke. May nagtanong nga kay Ja, sabi niya, Ja, may itlog ka ba? Di ba yung mga may itlog lalaki lang? Ikaw ang siya, may itlog ka? O mayroon siya. Pero imposible si Jaja magkaroon ng itlog, babae yan. Maliban kung bakla. Bakla ba yung asawa mo, Jeff? May itlog ba siya? Ha? Hindi, babae. Kasi pag may itlog yan, ang tawag dyan, chicks silog. May chicks na, may itlog. Praise the Lord, hindi joke lang. Wala po ditong bakla, puro tayo lalaki, tama? Tandaan nyo yan, puro tayo lalaki, amen? Okay lang yung mga kilos-kilos. Ako nga minsan pinagkakamalan ako, okay lang, walang problema yan, amen? Okay, sabi mo nga uli, contribution. Mahalaga makakapag-contribute tayo. Then, communication. Napakahalaga ang communication. Di ba inutusan ka, bumili ka, tumakbo agad, hindi alam ko anong bibilhin. Kailangan maliwanag yung utos sa'yo, tama? Nagkakaintindihan. Alam niyo po kung bakit mahalaga sa pagpapanalo ng team ang mechanics? Kasi yun ang, pag hindi mo naintindihan ng mechanics, matatalo ka. Tama? Nalala ko doon sa probinsya, yung pahabulan ng bangka. Mayroong kawayan doon sa dulo, doon sila iikot. Alam niyo po ang iba, nakabalik na ang iba sila, diri-diritso pa doon, hindi naintindihan ang mechanics. Kaya dito mga kapatid, mahalaga ang communication. Sabi nga ninyo, communication. At paalaala, may I borrow your attention? May I borrow your attention? Kung kayo ay mayroong sama ng loob sa kanino man, never tell it to anybody. Kausapin mo kung sino ang sinasamaan mo ng loob. Direct to the point. Halimbawa si Sean.
Naiinis siya sa akin. Kasi pogi ako. Hindi niya kailangan sabihin sa kanino pa man na naiinis siya sa akin. Kailangan harapin niya ako. Pastor Lito, pwede ba tayo sa office? O bakit? Naiinis ako sa iyo kasi kita mo, late lang ako ng 10 minutes. Galit ka. Nagkakaunawaan? Kasi ganito yun. May I borrow your attention? Learn yun na maintindihan natin. Kasi kapag kasi Ja, may problema sa akin, sinabi kay Rochelle, mag-create yan ng problem. Kailangan kung may sama kayo ng loob sa akin, halimbawa si Jonas, masamang loob sa akin, i-corner niya ako doon sa kwarto, sapakin niya ako, pambihira kang bisaya kang pastor ka na, papanood ka na. Di at least kami lang, alang kakanam, tama? Nagkakaintindihan, ang communication mahalaga. Ulitin ko, don't ever tell your problem to anyone na walang kinalaman sa problema ninyo. Amen. Amen po ba? Praise God. Kausapin nyo, nakakausap nyo naman ako, wala naman ako 10 sekretarya na dadaanan bago nyo ako makausap. Pwede naman nyo i-corner, Pastor, soft drinks muna tayo. Habang tayo nagsusoft drinks, alam mo ba, Pastor? Kaya binilang kita ng soft drinks, masama ang loob ko sa'yo kasi alam mo naman, pinamdamin loob ako. Hanggang maubos kayo ng soft drinks, na-release ka. Tama? O di after that, wala nang problema. Amen? Maliwanag po ba ang communication? Alangan, nasusunog ang inyong bahay, tumatawag ka sa police station. Pag nasusunog ang inyong bahay, tawag ka sa fire protection. Amen? Sa bumbero. Tama? So, don't bark in a wrong tree. Amen? Praise God. Ako talaga, pag ayaw ko, sinasabi ko talaga. O kahapon ka pa, hindi ka nakikipag-cooperate. Sabi ko, kahapon ka pa. Hanggang ngayon, hindi nakikipag-cooperate. Ano gawan mo, Kenny? Marakanyang dahilan. O kung atang Adam daman, huwag ka pa laboy-laboy kasi nakikita ka na, kwarto ka. Makanta. Amen? Kasi ganito yun, ang nakikita kasi ng iba, sabi ng iba, bakit yun hindi inaano kami, hindi. Kailangan kinakausap ang mga ganyan. Amen? O palapakan natin ang bawat isa. Sabi mo nga, communication. Maliwanag na po ba yan na pagbalik sa church pag may sama kayo ng loob? Sa akin nyo sabihin. Tama? Tulad kay Mikaelo. Halimbawa si Mikaelo. Sabi niya, Pastor, bakit niyo naman ako dinadamay? Hindi naman pasama sa problema. Bakit hindi ako matutugtugin? O di hindi niya sinabi kung kahit kanino. Sa akin niya sinabi. O di in-explain ko. Amen? Sabi ko, makakatugtog ka naman. Di bili ka ng gitara sa bahay niyo. Tumugtog ka. O di nakakatugtog. Tama. Problema lang pala tumugtog. Problem solved. Tama? Hindi, alam niyo po mga kapatid, tinitinan ko lang po kayo. Diyan ko hindi niyo lang po, everything is nakaplano yan. Titingnan ko ngayon yung mga will stay. Amen? Ay pinagtabuyan na nga ako eh. Ay bumalik ka na doon, bumalik ka na. Ayaw ko na makita yung mukha mo, Pastor, ikaw yung tatay ko. Ikaw lang ang papa ko, sabi niya. You are the best pastor. Tatoga, best pastor. Makapaiyak naman. Best pastor. Hindi, ano lang yun. Tulad ng sinabi ko kahapon, ano yan, it doesn't mean na pag dinidisiplina ko kayo, hindi ko kayo mahal. Tinuturoan ko kayo. Amen? Tulad kay Jaja, nasa pagtuturo ako sa kanya. Kasi marami akong pwedeng paglagyan sa kanya sa taas. Lalagay ko siya sa bubong ng church. Kasi kailangan matuto siya kasi baka ikahapon, pagpupunta sa kanang kaliwa ko. Pagpupunta ko ng kanluran, silangan ako. Silangan. Hindi kami na-corner niya ako. Pastor, talagang hindi mo ba ako papansinin? Amen? Good yun. Hindi, sabi ko, namamansin naman ako.
Kasi baka naman sasabihin niya doon sa kubo, bakit ganyan yung Bisayang pastor niya? Kanina pa hindi naman. Hindi, huwag niyong sasabihin. Sa akin niyo sabihin. Amen? O, palapakan niyo si Lord. Si Sian, pagka pumasa ngayon siya sa test, pagkakatiwalaan ko rin yan. Dumadaan lahat sila sa test. But it doesn't mean, ida kayo mahal. Kaluguran da kayo. Sobra-sobra. O kaluguran da ka. Iko magsakripisyo ng ganito kung ida kayo kaluguran. Amen? Kung pwede ko nga lang ibenta yung aking bituka para lang makasurvive ang church, gagawin natin. Amen? At church, wag niyo po akong pupukulin dahil ugali ko hindi ako nalilate. Malate man ako, mayroong matinding dahilan yan. Amen? Akala niyo po ba na wala akong atay, yung aking atay walang kulay, ng kaangkas ko si Jonas dahil pinapalipad niya yung kanyang motor para lang makahabol kami. I don't care, naglaglagan na yung aking bitbit basta ako nakasapit ako kasi talagang baka hindi niyo alam. Amen? Yung aking buhok dito, umulat yung buhok ko dito kaunti. Praise the Lord. Baka hindi niyo alam. Matindi yung aming pinagdaanan ni Jonas. Bakit? Kasi sinisikap namin makarating ng makahabol sa inyo. Pero hindi kami na-late ng for nothing. Yung galing ako sa bahay, malilate. Never. Hindi po ako malilate nang galing ako sa bahay. I know my time. Amen? At lagi natin tandaan yan, ang Diyos ay mabuti sa atin. Kaya si Jonas, salamat. Talagang, talagang, wala kami sa linya. Nasa kabilang linya kami yung pasalong. Grupo kami. Talagang sinasalubong niya yung mga nas. Praise God. Gusto ko pa mabuhay. Praise God. Baka hindi nyo alam. Talagang si Jonas, sinaharurot niya. Alam niyo na may malaking bike na yan. Di ba? Pag umangkas ka nasa taas, sinasalubong din ako ng hangin. Yung aking bigla, nakaganyo sa bilis namin. Amen? Instead nyo akong pulaan nyo ako noon, dapat mas na-appreciate nyo na kahit si pastor na huli, sinika pa rin niyang marating at magampanan ang kanyang obligasyon sa atin. Amen? Palapakan nyo si Lord. Amen? O, matatapos na po ako. At maliligo tayo, mga kapatid, ha? And then, of course, mahalaga ang connection. Sabi nga ninyo, connection. O, kausapin mo ang katabi mo, ayaw ko nang mawawala ka. Amen? Sige, kausapin mo, kaliwa kanan, harap at likod. Lalo na yung bisita, sabihin nyo, ayaw kong mawawala ka. Amen? O, sabi mo, connection. May I borrow your attention? May I borrow your attention? Alam niyo po ba, mga kapatid, na kapag ka ikaw ay nasa lupon ng mga hayop, sino nanonood sa inyo ng mga Animal Planet? Pag magkakasama yan, hindi dumadaluhong ang leon. Pero kapag ka may mahiwalay, doon dadaluhong. Ganyan din sa Christianity. Pagkasama mo ang iyong kapatiran, medyo hindi ka muna pupunta rin ng kawat. Pero pag the moment na humiwalay ka, mag-disconnect ka, yan ang panahon na madadali ka niya. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang mawawala. Sama-sama tayo. Amen? Amen? Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Yan si Joda, Joda, di ba hindi ka na mahihiwalay? Willing daw siya magpatiwalag para sa kanyang mahal. At saka si Tristan, nakita ko si Tristan, mukhang, sabi ko si Tristan, hindi na mawawala yan sa church. Bakit? Ang saya niyang kasama. Friendly po siya pa. Bibo siya. Hindi bubo ha, bibo. Bibo siya, talagang sasayawan ka niya, talagang anong gagawin niya. Close na agad Tristan, na-appreciate kita. Hindi ka lang gwapo, magaling ka na leader. Gwapo naman si Tristan, di ba? Saan nagmana? Sa akin. Sabi naman ni Tristan, ayoko. Praise God. Kala nyo makakalbo din kayo. Amen. Sabihin mo nga ninyo, connection. Huwag mong ilalayo ang iyong sarili. Kasi pag ilayo mo ang iyong sarili sa grupo, yan ang panahon na maging dito sa kaya nagmamasid kami kasi yung magkasintahan, pag humiwalay yan, pumunta sa dilim, may mangyayari yan. Kaya wag kayong ihiwalay sa grupo. Kaya si Baby Love, tinitingnan ko si Baby Love kung saan pumupunta kasi mamaya,
Baka pumunta doon si Baby Love, susunod si Baby Love. Tama? Seryoso sila. Hindi sila natuwa. Naiintindihan nyo? Kasi napapansin ko doon sa kabilang CR doon, chine-check ng mga lalaki. Sabi ng mga lalaki, mukhang pwede kami dito. Praise God. Mga kapatid, tumanda na po ako sa youth camp, ang mga kabataan talaga pasaway. Amen? Kasi mga kabataan gusto niyan sa dilim kasi sabi niya, love is blind, and love cannot see. May nagdugtong na pastor, love is blind and love cannot see because love is stay in the dark, and in the dark, who else can see? Pag nasa dilim nga naman, walang makakakita na nagtutukaan kayo. Tama? Akala nyo, mga pabo lang ang mayroon dito at saka mga manok? May mga nagmamanok-manokan din dito. At kapag ka hindi mo bantayan, magtutukaan yan. At medyo pupupo ka na. Di ba mga gano'n, no? May mga ganyan. Kaya, mga kabataan, pinoproteksyon ko lang tulad kay sa magkasintahan. Sabi ko, pag boyfriend kayo, kayo munang sasabihin nyo na, oh, gabi na, tutod na ka, baby love. Maganda. Huwag mong papayagan na ang iyong girlfriend nakikipagmingle sa ibang lalaki. Kasi pwedeng ma-fall yan. Amen? Mga gwapo pa naman. Kita mo naman si MK. Gwapo yan. Maraming nahuhulog dyan sa fall kasi natatakot. Hindi joke. Ay naku, kung ano lang pinagsasabi ko dito, pasensya na kayo. Okay, next, mga kapatid, ay yung, ito na mas matindi, commitment. Ito po ang hindi po naintindihan ng marami yung salitang commitment. Amen? Amen? O anong commitment, pastor? May nagyaya sa inyo. Date tayo. Hindi. May simba kami ngayon. Hindi ako pwedeng mawala sa simbahan. Commitment yon. Amen? Naintindihan nyo? Ngayon, kung gusto nila talagang kailangan ka, sabi mo, sige, pagkatapos namin ng simba, tulad ngayon ng sungkoya, mayroon silang magpapaparlor pa kayo, di ba? Magpapakurli mamaya, ang kanyang high heels yan ay isang dangkad. Talagang magpapatrahi di Buddha pa sila. Pero sabi ko, unahin nyo muna ang gawain. Okay lang naman, mayroon tayong gagawin. Basta inuna si Lord, tama? O, palapakan nyo si Lord. Sabi nga ninyo, commitment. Kahit anong mga schedule natin, kahit anong busy natin, kita na kalingwan ing Ginoo. Kasi ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng buhay. Amen? Ulitin ko, commitment. O walang problema na magtrabaho tayo, gumawa tayo, basta unahin si Jesus. Amen? Then, charity, love. Huwag mawawala ang pagmamahalan sa bawat isa. Sinabi ko na kanina, kaluguran daw kayo. Aywan ko kung malugod kayo, kaku. Kaluguran nyo, kaku. Hirap na kapampangan. Archie, mahal mo ba ako? Yes. Archie, mahal mo ba ako? Pakasal na tayo. Alam niyo po mga kapatid, kasi ganito yon, pag nagmamahalan, hindi mo nakikita ang mali. Sabi ng Bible, love covers multitude of sin. Alam mo yung kapatid ko, yung aming panganay, ang baho ng kilikili ng asawa niya. Pero pag dumarating yung grabe, nakasiksik yung ate ko sa kilikili. Ate, hindi ka ba nababawa? Hindi, ang bango nga. Ganun pala pag nagmamahal, walang mabaho. Tama? Pag mahal mo pala ang asawa mo, kahit maasim, kahit may putok, pero mo araw-araw New Year. Matinayo mo nun. Araw-araw New Year, may pasabog dyan. Praise God. Kahit mabaho ang paa, ay talaga naman, pag naghubad, naka-air freshener ang bahay mo, pag naghubad, grabe. Hallelujah. Alam mo na naandyan ang iyong asawa. Kasi anong palatandaan mo? Amoy. Tama? Amen. Ulitin ko, church. Love covers multitude of sin. Malalaman ko po kung mahal nyo ako kasi hindi nyo na makikita ang mali ko. Malalaman nyo rin na mahal ko kayo kasi hindi ko na kayo makikita kung ano ang inyong mga mali. Amen? Amen? O sabi mo, I love you. Sige, kabila. Sabi mo, I love you.
Kinikilig si ano, si Arsin. Hindi, joke lang yung Arsin. Nakita, tumawa si Arsin eh. Alam niyo po ba yung mga bata na yan? Mga shawi yan, mga mahihiyain yan. Pero kanina, kahapon, medyo umaano na sila. Ilang buwan pa yan, magiging magugulo na yan. Tama? Tahimik ang mga yan. Pero ngayon, kita mo, napapasaya sila ni Tristan talagang. Nakita ko yung banding-banding nila eh. Tama? O, sabi mo nga ulit sa'yo, sa katabi mo, I love you. O, sabi mo, sagutin mo na, I love you too. Church, sabi ng Bible, magmahalan tayo bilang magkakapatid. Amen? Wala pong beyond. Love yan na bilang magkakapatid. O sabi nyo sa akin, I love you, Pastor. I-treat nyo ako mamaya kung mahal nyo ako. Amen? Doon ko malalaman mamaya kung mahal nyo ako kasi jajalibin nyo ako. Archie, mahal mo ako. Archie, ang sarap mo. So, praise God. Sabi mo nga, charity. So, charity means love. Magmahalan tayo mga kapatid. And then, collaboration. Alam niyo po yung ibig sabihin ng collaboration? Yung alam mo na hindi ko alam, yung alam ko na hindi mo alam, pagsamahin natin. Mas matindi ang, kasi hindi naman lahat ng alam ng pastor eh. Tama? Halimbawa, si Jonas, alam niya mag-drive ng truck, ako hindi. Alam niyo po, kaya ko mag-drive ng jeep. Kaya ayaw ko mag-drive ng jeep kasi baka pag nakita nyo na-drive ko yan, ako na lang lagi ang pag-drive ninyo. Amen? O si Pastor marunong mag-drive yan. Pastor, pa-drive nga? O, i-drive nyo. Ayoko. Kaya ko i-drive yan. Amen? Marami na po akong mga sasakyan na na-drive. From Las Piñas, nag-drive na po ako ng sasakyan. Innova, Montero Sport, Everest. Marami na po tayong na-drive. Pero yan, hindi ko talaga ito na-drive kasi baka makita nyo ako, papag-drive nyo ako. Tama? Kahapon, nakakatuwa, no? Sarap sumakay ng jeep. Bakit? Ang gwapo ng driver. Grabe. Kahit hindi ka mapapasakay, sasakay ka. Kaya, Pam, papag-driving mo na lang ng jeep yan. Puno lagi ang jeep yan. Praise God. Hallelujah. Kaya totoo pala, no? Pagka gwapo ang driver, maraming sumasa. Aba, nakasanglas kahapon si ang driver, grabe. Tama? Nagbabaan. Ang gaganda at mga gwapo pa. Bumaba si Mikaelo, nakasanglas din. Taas noon, nakatingin siya sa taas. Praise the Lord. Kahapon, nagpapapicture. Siya lang nagpapapicture na hindi nakatingin sa lente. Nandun ang cameraman, nandito siya. Pero palang ganun, baka ako okay tinatagalan tinatagalan siya, ba't naman ang tagal? Kasi ang tagal niya na. Praise God, pero masaya ang Diyos. Sabi mo nga, collaboration. Yung alam mo, yung alam ko, pagsamahin natin, mas matindi ang magagawa. Tama? Okay, next. Second to the last. Compassion. Mahalaga po yung compassion. We love what we are doing. Amen? Mahalaga yung passion. Alam mo yung masaya ka doon sa ginagawa mo. Kasi kapag hindi ka masaya doon sa ginagawa mo, mahirapan tayo. And of course, yung tinatawag po natin na asa na tayo? Consistency. Mahalaga ang pagpapatuloy. Amen? Tinatamad ka man, magpatuloy ka. Medyo wala ka man sa mood, magpatuloy ka. Pwede ka naman magsimba ng wala sa mood. Pwede ka naman magsimba ng tinatamad ka, tama? Hindi yung pag tinatamad ako, saka na lang. Hindi po. Then lastly, ito na po ang aking pagwawakas. Magkaroon tayo ng champion-minded or mindset. Anong ibig ko sabihin? Bawat pagsubok, laging nasa isip natin, matatapos din ito. Amen? Ako, personal kong pinapasalamatan si Rose Jane. Si Rose Jane, alam niyo po, ganyan-ganyan lang yan, pero malalim siya. Alam niyo po, nung panahon na binabakbakan ako doon sa group, may personal sang chat sa akin. Pastor, we are on your side. We love you, Pastor. Lakasan mo ang iyong loob. Ay, akala niyo po ba yung umiiyak na ako noon eh.
Nung mabasa ko, parang no? Hindi ko na-expect kay Rose Jane yan. Hindi ko na-expect yan kay Rose Jane. Kasi alam niyo po, mga kapatid, anytime pwede ko naman iwanan ng church, di ba? Pwedeng hindi na ako magpakita. Pero sabi niya, Pastor, whatever happened, we are on your side. Aba, kahit pala ako iwanan ni Sian, hindi ako iwanan ni Rose Jane. Matindi, Rose Jane. At naano ko yan, na-appreciate ko yan. Sabi ko nga, hindi ko in-expect si Rose Jane na akala ko ganun siya, kababaw pa. Pero malalim pala. Amen? Meron naman nag-chat sa akin, Pastor, mag-quit ka na. Pastor, mag-leave, mag-left the group ka na. Oh, hindi. Hindi. Mga kapatid, ganito po ang tinatawag na champion-minded. May pagsubok man tayong pinagdadaanan, pero ang nasa isip mo, matatapos din ito. Malalagpasan din ito, mapagtatagumpayan natin ito. Amen? Maging sa relationship, basta pagkaroon kayo ng nag-away, matatapos din yan. Tama? Wala naman away na umaabot ng 1 taon, Jeff, di ba? Pagka nag-away kayo ni Ja, maligo ka lang, mamaya wala na. Tama. Ja, maputi ako. So, masarap yung may mga mag-asawa. Alam niyo po, sila Sister Joy, hindi man tatagal yan kung wala silang kaisipan na matatapos din ang bawat problema. Dumadaan din ang mga yan. May pinagdadaanan. Kahapon naririnig ko ang conversation nila. Sabi naman ni Sister Joy, sige na, oo na. O, di ba? Ang ganda naman ng ganyang usapan. O, sige na, oo na. Oo. Kasi, ang ibang mga asawa, pag tumawag, malilit ako kasi mayroong medyo may gagawin kaya medyo magagabi. Oh, pag uwi mo, nakalabas yung damit mo, lumayas ka. Hindi ganon. Pero si Joy hindi eh. Sabi ni Joy, oh, sige na. Oo na. Yun lang naririnig ko, sige na. Oo na. Palapakan natin, di ba? Kaya kita mo si napakapalad ni GM. Ang pamilya niya buo. Kahapon na-touch ako kay sister, yung nagsunog, yung broken family. Akala niyo lang ganun kadali yung broken family. Ang hirap nun. Bakit hindi niyo alam? Mahirap ang broken family. Sino nga ba yun? Ay, ikaw ba yun, sister? Sabi niya, birthday niya. Di ba? Wala man lamang nagsabi na, oh, anak, uwi ka na, may handa dito. Wala man lamang tumawag sa kanya, Rugo. Mabuti na lang may outing. Alam nyo po, mga kapatid, baka hindi nyo alam, napakalalim ng sugat pag broken family. At iyan ang dahilan kung bakit nandito tayo. Brothers, sisters, nagtutulungan tayo. Napakahirap yun. Naintindihan ko yun. Kaya dito tulungan tayo, tama? O sabi mo nga ulit sa katabi mo, mahalaga ka sa akin. Mahalaga ka sa akin. Pag wala kang pera, sige kausapin mo. Pag wala kang pera, pwede mo ko utangan. Sige, tayo lahat. Archie, ba't ang harap mo? Church, sana pag-uwi natin sa church, may natutunan tayo sa ating kong outing. Pagkakaisa, pagkakaintindihan, pag-unawaan ay napakahalaga. Amen? Amen? Sige, pawitin natin ang minamahal kita. Thank you, Lord. Wala naman ng pandemya. Pwede ba tayong akbay-akbay? Yan. Praise God. Bossing! Wait mo ko dyan, bossing. Hoy, kayo mga nasa likod, parang hindi pa kayo hindi pa tumama sa inyo mensahe mula kanina. Yung kooperasyon. Dito kayo. Praise God. Wala pong halong malisya, no? Walang halong malisya. Awitin natin ang minamahal kita. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige po. Minamahal kita. I like that.
minamahal kita. Kahit ganyan katabi mo, mahalin mo yan. Sa buhay ko, sa puso ko, minamahal kita. Sige po, minsan pa. Minamahal kita. Sige, ngitin mo habang inaamit mo sa kanya yan. Minamahal kita. Sa buhay ko, sa puso ko, minamahal kita. Let us pray. Sige po, manalangin tayo. Thank you, Lord. Panginoon, nagpapasalamat kami. Salamat dahil ang pag-ibig na mayroon kami ay galing sa inyo. Kaya kami natututo magmahal sa aming kapwa, sa aming kapatid. Dahil ikaw ang unang nagmahal sa amin. Hayaan niyo po, Diyos, na ang uri ng pag-ibig na inibig mo sa amin, ang siya ding uring pag-ibig na aming iibig sa iba. Salamat, God. Buklurin niyo po kami ng iyong pag-ibig. At tunay nga po, Lord, na ang pag-ibig ang siyang tali ng kapayapaan, kasakdalan, at pagkakaisa. Salamat, God. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na maluwalhati sa buhay namin, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I-bless niyo po ang bawat family na ang lahat ng mga bagay na hindi namin nararanasan sa aming mga kanya-kanyang pamilya, lalo na may mga broken family, masumpungan namin, Panginoon, sa aming pamilya, sa church. Ang mga bagay na aming hinahanap sa aming pamilya na hindi namin matanggap, ay matanggap namin sa church, tulad ng pagmamahal, Panginoon, pagpapahalaga at pagkalinga. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Minsan pa, mahal na mahal kita, rin natin. Mahal kita. Mahal kita. Sa buhay ko, sa buhay ko, sa puso ko, sa puso ko, minamahal. For the last time, sige po, thank you, Lord. Minamahal kita. Thank you, Lord. Hallelujah. Minamahal kita. Sa buhay ko, sa buhay ko, sa puso ko, minamahal. Sige, taas natin ang ating dalawang kamay sa ating pong pagtatapos ng ating gawain. Praise God. Sumatin po ang pag-ibig ng Ama, pagliligtas ng ating Panginoon Kristo, pag-aliw ng banal na Espiritu, humayo tayong taglay ang iisang puso, iisang damdamin at iisang layunin. At ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo mag-swimming. God bless you all. God bless you all.